Hello guys! Welcome back to my channel. At kung first time mo dito sa channel ko, please do subscribe guys. At maraming pa akong i-share sa inyo ng mga cake decorating ideas and techniques. Yan guys, thank you so much. Today guys, dahan-dahan kong i-demo sa inyo kung paano ako nakakabuo ng cake na heart from a round cake na sobrang minimal lang ang kinarve natin, yung dinidisregard natin na part ng ating cake. Kung mapapansin nyo kanina, late lang tong voice over ko guys, pero hiniwa ko siya sa apat para pantay, and then yung two sides guys, tinanggal ko dahil itatapal natin yun dito sa dalawang gilid. Pero wag kayong mag-alala, don't worry, dahil hindi naman nakatouch yung ating cake doon sa table natin, nakaangat siya dahil naka-curve naman yan siya guys, kaya hindi siya nakatouch doon sa ating table kung nag-aalala kayo. Ayan guys, nilagyan muna natin ng icing dito bilang pandikit niya doon sa ating tinapiyas kanina na cake, and then ididiin lang natin siya guys para dumikit siyang maigi, para hindi siya matanggal, kasi pag natanggal siya guys, mababaklas syempre guys, ganun 'di ba? And then kung mapapansin nyo, tinatanggal ko yan yung gilid lang ha, sa gilid lang, kasi ang feeling 'di ba ng cake natin ay chocolate mousse, napaka pigmented ng ating flavor na chocolate mousse. So ang color niya talaga ay nagpapatsi-patsi doon sa ating light color like white, mga ganon. Lumalabas siya parang mga amag-amag siya kapag kaganon, hindi, kumbaga lumulusot sa kulay ng ating final coating. Kaya nilalagyan ko muna siya ng rim na color white. And then ayan lang ang tatanggalin natin guys sa part ng cake na yon. Yan lang yung pinaka sa triangle yan. And then i-cramp coat din natin yung part na tinanggalan natin guys, para hindi sumama yung ating mga cake crumbs doon sa ating icing mamaya pag kinote na natin tong cake. And then pagkatapos natin to siyang i-crumb coating lahat, napaka-importanting stage ng crumb coating guys ha, kasi nagiging messy ang ating mga cake kapag ka hindi natin na crumb coat at kapag ka hindi na chill. So bago natin lagyan yung kulay pink na icing, dapat chilled na yung ating cake. Ganyan. Sa ganyang paraan guys ay napakalinis ng gawa natin. Malinis naman talaga yan kung literally speaking, pero kung ang ibig kong sabihin, yung mga cake crumbs kapag ka dumikit yan sa ating icing at nagpatsi-patsi siya, para siyang merong dust na meron mga madumi na parang mga langgam ganon, kasi 'di ba yung cake crumbs ng ating moist chocolate cake ay maitim siya. So pangit siya tingnan, kaya kailangan i-crumb coat muna natin and then i-chill. Tapos, after a couple of minutes, tsaka pa lang natin siya i-coat ng ating final coating. Ayan guys, pansinin nyo yung aking piping bag dyan. Bali, doble yan guys, dahil meron siyang nakadoble na plastic sa labas. Yung icing natin ay nasa loob, naka-plastic pa yun siya ng separate guys. Kapag kasi yung pang vintage cakes ang mga ginagawa natin, kailangan natin ng iba't ibang piping tips. So para hindi tayo magasto sa ating piping bags, which is hindi rin naman mura, ganyan ang napaka gandang technique na gawin, na lagyan natin ng plastic sa labas, tapos yung icing natin ay may plastic pa sa loob. Kumbaga dalawa lang ang magagamit nating piping bag, and then palitan na lang natin siya ng piping tip. Tingnan nyo yan guys, ayan lang yung icing. Bali yung icing natin guys, wala siyang piping tips doon. Dito natin siya nilalagay sa outer part, and then pwede natin yan palitan ng ating piping tip. Ayan, palitan natin ng ibang tips. Bali, yung gamit ko kanina yung parang crown, and then ito naman ay yung star tip natin. And then ibabalik lang natin doon sa loob. O diba guys, napakatipid niya. At hindi pa siya yung messy na
kunwari, yan, may sobra tayong icing, ililipat natin yung icing natin na sobra doon sa panibagong piping bag, 'di ba? Napaka-messy niya at napaka-matrabaho. So, ganyan. Kapag yun ang ginawa natin, tipid na tayo sa oras at napaka-convenient ba ang tawag dyan? Basta napaka-dali at napaka-ganda, napakalinis lang kapag ganyan. And then, syempre, nag-add na rin tayo ng ating ating white para mag-lighten ang ating color pink dyan. Yan lang yun, para ang color palette niya ay hindi umaalis doon sa ating pang kulay talaga. Bali, light, very very light na pink lang yung ating base. Ayan, o diba napaka-perfect ng ating heart, guys. Wala tayong nasayang na cake dyan. Yun lang kanina, yung patas sulok doon sa upper part ng ating cake, doon sa pinagtagpuan, doon sa edges, ewan ko kung ano yan, basta doon sa center, yun lang ang tinanggal natin dyan, guys. So, yung buong round na yon ay 6 inches lang yon, pero itong cake board natin na yan ay 8 inches siya. So, kapag ganun ang ginawang natin na technique, lumalaki pa lalo ang ating cake. Unlike sa yung round natin ay ika-carving natin yon, babawasan natin siya sa baba, sa taas, para maging heart. Lilit yung cake natin kapag ganun ang ginawa natin. But since yung tinanggal natin dito sa bottom part ay tinapal natin doon sa top part, ayan, lumaki na ang ating cake, guys. At sobrang na-appreciate ng aking client yung etong cake na to, dahil ano nga ba to? Yun nga, hindi niya in-expect na ganyang kalaki yung kalalabasan nung in-order niyang cake. Ayan, hindi ako nakontento dun sa sulat ko, guys, dahil hindi ko masya yung word na months. Ayan. Kaya inulit ko na naman. Bala ko kasi dapat gawin na lang yung MOS, yung abbreviation na lang ng months. Pero napapangitan ako, baka magalit yung yung mami ni Baby Blessed Jewel. Si Baby Blessed Jewel nga pala, guys, ay isa sa ating mga milestone babies. Kumbaga, monthly sila umorder ng cake. Eto, guys, ay yung pang 7th month niya. Pero si Baby Jewel ay nag 1 year na siya, guys. Nag 1 year na siya, and then nabinyagan na rin siya, ano nga ba, lahat natapos na. Ngayon pa lang natin ito i-upload. Ayan, ganyan tayo ka-busy ang ating buhay-buhay, guys. So, ayan, pasensya na. Pero, ayan, natuwa naman sila at nasarapan sila lalo dun sa in-order nila na moist chocolate cake. Ayan, sobra nilang na-appreciate. Syempre, nag-send sila ng kanilang nag-express sila ng kanilang appreciation, pero masyado nang hahaba tong video natin na to kapag pinagsisingit-singit ko pa yon. Kasi, guys, itong video natin ay bali 2 cakes ang i-upload natin. Hindi, kasi, guys, yung isang cake kasi, guys, ay siya yung sobrang eksay, 1 minute and 40 seconds. So, papasok siya sa shorts, guys, at ayaw ko siyang pumasok sa shorts kasi nga mawawala na yung parang yung kasi 'di ba sa shorts ay kailangan mabilisan lang gan. Pero mahaba kasi yung shorts hanggang 3 minutes kasi. So hangga't hindi lumalagpas yung videos natin ng 3 minutes ay pumapasok siya sa shorts. At ayaw ko siyang pumasok sa shorts. Gusto ko siya maging regular na video. Kaya dinugtong ko na lang dito kasi magkasabay sila nung araw na to. Ayan, guys, dito naman hindi na ako gumamit ng tips dito sa ating mga leaves na yan. Bali, yung lang, yung plastic lang yan.
i-shapean lang natin ng pa-triangle sa dulo guys, kahit walang kahit wala tayong ba tawag dito, piping tips na gagamitin. Kasi hindi na ako gumamit diyan ng piping tips kasi sobrang konti ng kakailanganin ko at masyadong malaki yung piping bag para sa kanya, at marami din tayong masasayang kung dadamihan ko ding mix ng icing, at hindi rin naman lalabas sa piping bag kung sobrang konti ng icing natin tulad nito. So nag-decide ako, kapag konti talaga ang amount na kailangan ko, yan talagang kinagamit ko, plastic lang ng yelo. Kaya boom boom diskarte lang yan guys. Ayan, nilagyan ko siya dyan ng tiny rosettes dyan. Ayan, sa gilid. And then, sa taas, naglagay din ako ng mga 5 petals. And then, ayan, naglalagay tayo dyan ng ating mga gold rajays para magkaroon ng accent. Ayan, sa personal guys, sobrang cute na itong cake na to. And, ayan, napaka elegante niyang tingnan. Ang cute niya talaga. Kumbaga, kung akong bibigyan ng cake ng ganito, sobra akong matutuwa. Kasi, as a baker, hindi lahat ng cakes na ginagawa ko ay nagugustuhan ko. Hindi sa pangit yung iba kong gawa. Kundi, minsan, merong pinapagawa sa akin na hindi ko siya bet. Hindi ko bet yung design, pero kailangan ko siyang gawin dahil yun ang gusto ng ating mga clients. Yung mga ganon. Kaya, hindi lahat ng gawa ko ay nagugustuhan ko. Ayan guys, tapos na. Ayan, sobrang cute niyan. Hindi lang maganda yung aking camera ang gamit. Ayan, kaya dapat talaga nag-invest tayo sa magagandang camera. Hindi maganda yung camera ko. Mas maganda yan siya guys, sa personal. Mas, ang ganda ng kanyang color combination at napaka-vibrant, ganyan. Napakaganda. At napaka-cute. Pero nung time na ito guys, ay hindi pa ako ganun hindi ko pa natutunan kung ano yung magandang kay calligraphy guys. Pero ngayon medyo okay na kasi natutunan ko na siya. Kakapanood ko ng mga shorts at mga reels guys. Ayan, natuto na ako. At yung mga ginagawa nila ay kaya ko na rin. Alam ko na kung ano yung diskarte ng magandang pagsusulat sa cake, ganyan. Pero, ayan guys, tapos na. Ganyan. Maraming salamat. Pero itong video natin guys ay hindi pa tapos. Ayan guys, yung tinutukoy ko guys na isa pang cake. Bali, ito guys ay kay Baby Jayden. Bali, milestone baby din natin siya. Pero, guys, nung ginagawa ko to, yung ganitong kahawig lang ang inspo ng cake na binigay sa akin. Pero ilang months ko na rin sila ginagawa ng cake, guys. Pero, hindi ko alam, guys, na si Baby Jayden pala ay wala na. Kaya akala ko binyag itong cake na to. Hindi ko maintindihan kung bakit maliit lang yung cake, binyag, kasi ang gusto ay yung may cross dyan sa harap. Hindi ko nagigets guys. Yung pala ay wala na guys. Yun, bigla akong hindi ko mixed emotions ang naramdaman ko nung time na yan, na bigla akong parang nalungkot kasi ayan nga, 'di ba, na wala na pala. So ayan guys, yan. Hindi ko na tuloy alam kung ano sasabihin ko. Ayan. So ayan lang guys. Thank you so much po sa aking mga clients. Kay Ma'am Brenda, thank you for always trusting us po monthly hanggang sa makatungtong si Baby Blessed Jewel ng 1 year. Thank you so much po. At thank you po sa inyo lahat. Thank you.